Ano po, kung ako po ay tatanungin, hindi po ako naapektuhan sa mga basher kasi sanay po ako sa mga ganyan. Kasi yun nga, syempre ang inaano ko po ngayon si Beyonce. Nanay Hansel nagsalita na, huwag nang magpatumpik-tumpik pa, atin ang alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka lang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po nating suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan at konting paunawa po kung maaari ay tapusin nyo muna ang kabuwang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Ang tagpuan sa kubeta guys, joke lang. Hindi ko alam kung kailan ang part na yun guys. Nakakatakot, di na ako masipot. Ayun, narinig naman po natin mga Kalingap ang sinabi ni Kalingap Edu. Ito nga po ay nasabi niya nung nakaraang nag-live siya. Pero ito ay pabiro lamang. At dahil nga po mga Kalingap sa sinabi niyo ni Kalingap Edu ay hindi po ito nagustuhan ni Nanay Hansel. At napakomment nga po siya doon mga Kalingap. Sabi nga ni Nanay Hansel kahit biro lang ay sana nga daw po ay pinag-iisipang mabuti yung mga salitang sasabihin. At ito pong reaksyon ni Nanay Hansel, ito po mga Kalingap ay valid. Valid po yung nararamdaman ni Nanay Hansel. Hindi po natin pwedeng sabihin na OA yung kanyang reaksyon. Siyempre, ang pinag-uusapan dito ay ang kanyang anak, si Beyonce. Kanya-kanya po tayong opinion, kanya-kanya po tayo ng nararamdaman at iba-iba ang mga ugali ng tao. At si Kalingap Edu naman po mga Kalingap, siguro ay naiinis na doon sa mga tanong ng tanong doon sa kanyang live. Kaya po siguro ganun na lang yung kanyang nasabi. Bakit matagal na hindi kita, Beyonce? Ha? Ate Beyonce. Ayan o. Sabi mo kanina bakit matagal lang din na nabisita dito? Wala eh. Ano yun ngayon? Bakit di ka pa ginaan? Ha? Nabisita na? Meron lang? Eh, si Ate Beyonce mo kasi busy na yan ay. Saan? Busy na. Saka ano? Tawag dito. Ayaw na yata ako nang makita. Mahal ka nyo na Ate Beyonce? Mahal ka nyo na Ate Beyonce? Mahal ako na? Paano mo naman sabi? Siyempre mag-asawa kayo? Mag-asawa kami. Bakit Gusto na nga niyan lumayo. Paano? Ni Beyonce. Paano yan? Anong gagawin ko Beyonce? Ayan o, Kunli. Ha? Malayo na sa... Malayo na siya. Anong gagawin ko? Saan siya mapunta? Sa far away, sa malayong lugar. Iwan ka na? Sad na, makakalungkot na. Wala na ng asawa. Wala na. Ano sa Ate Beyonce? Anong mapapayo mo sa akin? Mahal ka pa din yun Ate Beyonce kahit nasa malayo na yun. Di ka yun lilimutan. Ayun, napanood naman po natin mga Kalingap. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naaayos ng EDSI kung ano man ang kanilang dapat ayusin. At ramdam naman po natin mga Kalingap, hindi naman po magiging ganun yung reaksyon ni Kalingap Edu kung wala lang sa kanya si Beyonce. Kumbaga ay alam naman po natin noon pa na meron talaga silang nararamdaman para sa isa't isa, na nagkikare sila sa isa't isa at mahal nila ang isa't isa. Kaya sana ay walang bumitaw sana ay tuloy-tuloy pa rin ang EDSI dahil talagang maraming mawawala ng buhay pag nawala ang EDSI.
Ang ano ko po sa kanila, parang pag-disiplina ko po sa kanila kapag may ginawa silang kasalanan. Kunwari nakagawang kasalanan ng isa, papagalitan ko yun. Tapos, yun, hanggang sa, yun nga, ikaw din, ganito, ikaw din, para lahat po sila, alam nila, natatandaan. So, saan nagmana sa ugali? Si Bian, sa'yo? Sa papa niya? O sa lola o lolo niya? Mabait naman po si papa niya. Parang, Mukhang mabait naman. Kausap ko kanina. Okay naman. Hindi man suplado. pag siguro parehas lang po. Pares lang, ano? Kasi pag, So, wow, pag galing. nag-aaway kaming mag-asawa, siyempre po, hindi po, pag sa mag-asawa na aalis yung nag-aaway talaga, minsan kasi talagang darating yan, yung hindi napapagkasundo. Aalis lang po yan. Yan po makikipag- Hindi na makipag... discussion Oo, sa hindi na. Tapos yun. Ayun. alis niya. Ako din, yung galit ko naman sa ano lang sa una. Pag nag-ano na, wala na. Yun na. Ano na siya. Tawal yun na. Biroan kami ng mga bata. Uy, batik na sila na. Ganyan. Ganun. Ang galing, ano? Ayun, narinig naman po natin mga kalingap na ganun po pala disiplinahin ni Nanay Hansel at ni Tatay Biran ang kanilang mga anak. Si Viancy ay sadyang dati pa po bata pa lang ay tahimik na at talagang hindi marunong pumatol o hindi marunong lumaban sa mga nang-aaway sa kanya. Kumbaga ay natural na sa kanya yung pagiging tahimik. At dahil nga po ganun si Viancy ay si Nanay Hansel hindi na rin po napigilan ang sarili na mag-comment or mag-post about nga po doon sa mga issue patungkol sa kanyang anak. At dahil nga doon ay nababash si Nanay Hansel. So, alam mo naman, sa nakaraang araw, ito hanggang ngayon, viral kayo sa mga pinag-usapan sa mga reactor ng Kalingap. So, alam na natin yon, no? Marami na nakakaalam. At alam mo na rin yon, no? Hindi ka naman apektado. Ano po? Kung ako po ay tatanong, hindi po ako naapektuhan sa mga basher. Kasi sanay po ako sa mga ganyan. Kasi yun nga, siyempre ang inaano ko po ngayon si Biancy. Ang inialaala mo lang, yung anak mong Kasi si Bians. kung kami okay lang na mabash ako ng anong ipagsalita. Kasi sa na po baga ako sa pinagdaanan ko ito nung mga maliit pa kami. Halos nabuhay po ako ng mag-isa. Na ako lang po yung itinaguyod ko lang po yung sarili ko. Mula nung namatay po yung magulang ko kasi pamagi po ako. So, independent ka. Kaya nasanay ka na. Sa sarili ko, nabuhay po ako para sa sarili ko lang po. May kapatid ka noon, di ka umaasa. Hindi po kasi kumaasa po ako sa kapatid eh. Parareho lang naman po kami na iwan ng magulang. Yung iba nag-ano na po. Kaya talagang nagtrabaho, nagsikap po ako para maano ko yung sarili ko.